Ang e-travel po ay isang travel platform kung saan ang mga pasahero na dadating at lalabas ng Pilipinas ay kailangang mag-register sa e-travel. Lahat po ng pasahero, wala pong exceptions, pero kung hindi kayo nakapagparehistro bago kayo magbiyahe, doon po kayo sa airport magpaparehistro. Pero i-advise ko po sa inyo na bago kayo mag-travel sa Pilipinas ay kailangan nyo nang magparehistro within 72 hours prior to your departure. So, ibig sabihin, within 3 days, pwede na kayong magpa-register. Ang official announcement ng Bureau of Customs Commissioner na si Commissioner Nepomuceno tungkol sa pagsususpend ng QR code kung kayo ay magta-travel sa Pilipinas, pero ito lamang ay para doon sa mga walang ide-declare na goods pauwi ng Pilipinas. So sabi din niya, Pilipinas lang ang bansa na kailangang i-scan ang e-travel code para maka-exit sa customs. So, good news po ito sa lahat ng mga pasahero na uuwi ng Pilipinas. Pero, kung meron kayong ide-declare na goods, ay kailangan nyo pa rin i-scan ang QR code. So, hinanap ko ang official announcement ng Bureau of Customs Commissioner at nakita ko ang official announcement na ito sa website. Nakalagay dito na ang Bureau of Customs ay temporarily suspends green lane clearance scanning. So ito pong e-travel QR code ay kailangan pa rin sa customs kung meron kayong ide-declare na goods at kailangan din ng e-travel sa immigration. Temporary lamang ito para may streamline ang passenger processing. So lahat pa rin ng pasahero ay kailangan pa rin mag-register sa e-travel app at kailangan pa rin i-accomplish ang customs declaration form before arrival. Kapag na-generate ang QR code at wala kayong ide-declare, mas mabilis na ang pag-exit sa customs. So effective po ito August 14, 2025. At kung meron kayong ide-declare ay kailangan pa rin i-scan ang QR code kung dadaan ng customs. Ibinalita rin ito para ma-announce sa mga pasahero na uuwi ng Pilipinas na kung wala kayong ide-declare na taxable goods, hindi na kailangan dumaan sa ikalawang QR code. Good news pa rin ito dahil base sa announcement ng Bureau of Customs Commissioner na 90% pala ang mga pasahero na wala pong idine-declare na goods. So good news pa rin po ito kahit na kailangan pa ring mag-register for e-travel. So malay nyo, eventually ay tanggalin ang e-travel registration sa mga pasahero. Pero in the meantime ay suspension lamang po ito ng QR code kung wala po kayong baggage declaration. Ito po, kung green po ay walang baggage declaration, ay wala pong scanning. Nung umuwi ako ng Pilipinas ay meron po akong baggage declaration at kung meron po kayong baggage declaration ay kailangan pa rin i-scan ang QR code para maka-exit sa customs. Gaya ng nabanggit ko, importante na mag-register sa e-travel. Required po ito sa lahat ng pasahero. May mga katanungan galing sa ating mga subscribers. So, paano makapag-register sa e-travel? So, kailangan po ng email address at mag-register po either sa website or i-download po ang e-travel app. Ngayon, kung meron ka ng e-travel before, kailangan mo bang gumawa ulit? Nasa sa inyo po, pero mas maganda na gamitin ang inyong current account para pwede nyo nang i-update ang mga information. So, meron ding isang senior citizen na ang tanong niya ay saan pipirma sa e-travel. Meron pong tinatawag na digital signature once na nakapag-register po kayo. At meron pong isang tanong kung pwede bang ilagay sa isang account ang husband at pati ang anak. Pwede pong isama ang family members sa isang e-travel account. Sa account owner po gagawin ang e-travel ng mga family members. Meron din katanungan tungkol sa mga pictures. Pwede po ang selfie photo, pwede rin po ang close-up photos, pwede rin po ang ID-sized photos. So as long as clear po ang face na i-upload ninyo sa e-travel. So ngayon, isa pong elder ang uuwi ng Pilipinas at hindi niya po alam kung paano gawin ito. Pero kung nakapag-register ka na, pwede bang i-print or manually na ipakita ito?
Kailangan po ay meron pong copy ng e-travel registration code. Pwede pong i-print ang QR code. Pwede rin pong i-screenshot sa inyong cellphone or iPad. Pwede nyo po itong ipakita sa immigration officer. Pwede po kayong gumawa ng account ninyo or mag-sign up for e-travel anytime. Ibig sabihin, kahit hindi within 72 hours or within 3 days, pwede na po kayong mag-sign up. Mas madali pong mag-sign up kung kayo ay gagamit ng computer or laptop or personal computer. Kasi po kung gagamit kayo ng inyong phone, mas mahirap pong kumuha ng selfie dahil meron pong picture na required para sa pagpaparehistro. Mas mapapadali ang pagpaparehistro sa e-travel kung kayo ay gagamit ng inyong computer or personal computer. Kung hindi kayo marunong gumamit ng computer, kailangan po magpa-assist po kayo sa iba para makapag-register sa e-travel. At pangalawa, kailangan po meron kayong valid na email address. At kung kayo ay babiyahe kasama ang inyong pamilya, pwede po sa isang account owner. Kasi merong option sa e-travel na pwede kayong mag-add ng family member. Meron pong drop-down na makikita kung ano po ang relationship ninyo sa pasahero. Ganito po ang pagpaparehistro sa e-travel. Ngayon, ang ginamit ko sa pagrerehistro ay ang aking US passport para merong consistency sa aking ticket at itinerary. Paglapag ninyo sa airport ay makikita sa bawat sulok ng airport ang notice na ang e-travel registration ay mandatory. So lahat ng pasahero must complete the e-travel prior to arrival or departure from the Philippines. So nakalagay dito, failure to register may be a cause for denial of entry. At kung hindi naka-roaming ang phone ninyo ay may hirapan kayo na mag-connect sa internet pagdating sa airport. Ito ay base sa experience ko, although meron na akong e-travel registration pagdating ko doon at nag-try po akong mag-connect at mahirap po makakonect ng internet sa airport. At isa pa ay kung first time nyong magre-register for e-travel, pwede nyo pong gawin ito ahead of time, hindi po kailangan na within 3 days. So kung gagawa kayo ng bagong account, you can make an account ahead of time kahit mga 1 month or 2 months of travel. Pero yung registration na information ng inyong flight information ay within 3 days po ito dapat ay nakalagay na doon para makuha nyo ang QR code nyo. Sa aking experience, mas madali ang gumamit ng computer pero kailangan pa rin ng picture. So mag-upload na kayo ng picture sa inyong computer at kung gagamit kayo ng mobile phone at magda-download ang app, ay kailangan yung mag-take ng selfie. Yun po ang medyo mahirap. Pero once na naka-register kayo at gumamit kayo ng computer or laptop, mas madali pong mag-register dahil meron na kayong ready na picture na in-upload ninyo. Minsan kasi ayaw gumana yung selfie na function doon sa e-travel. So yung iba ay nahihirapan pero may isa pang option. Pwede nyo ring gawin yung travel registration sa egov.ph. Pero ang ginamit ko ay nag-search po ako ng website. So ito po ang aking actual na registration. Ang ginawa ko ay nag-register ako 2 days before date of departure para makita ko ang date na arrival in the Philippines ay June 7. So umalis ako sa Pilipinas ng June 5th at umalis ako sa Las Vegas ng June 5th and dumating ako sa Pilipinas ng June 7th. Ngayon, itong connecting flight, ito ang ilalagay nyong information. Kasi kung marami kayong flight information, hindi nyo naman mailalagay lahat na yon. Ang importante ay yung last na flight nyo papunta ng Pilipinas. So ito ang aking actual na registration from Las Vegas to Korea, then Korea to Manila. So yung flight information ang flight information ay Korea to Manila. Ngayon, kapag natapos na ang inyong registration sa e-travel, ay nakakonect na rin ang Philippine Customs Declaration. Ngayon, 2 declaration ang gagawin nyo. Una, yung customs, yung mga items na dadalhin. Pangalawa ay ang foreign currency declaration. Ngayon, kung meron kayong kasamang pamilya, ay
pwede nyo nang isama sa registration nyo ang inyong either asawa nyo or anak ninyo, ay pwede ng isang account lamang at isang email address lamang para sa lahat ng members ng family. So yun ang ginawa ko dahil kasama ko ang aking anak na babae. At isang email address lang ang ginamit ko. Pero dalawa ang QR code na makikita nyo sa inyong email address. Dito sa General Customs Declaration Form ay pwede nyong ilagay ang amount of goods na pinurchase nyo galing sa ibang bansa. Maraming tanong dito sa number 2 sa foreign currency. In excess of $10,000. Kailangan bang i-declare? Yes, if in excess. Ngayon, ano ba ito? Individual or family? Ito po ay family declaration kung kasama nyo ang inyong pamilya. Pero kung mag-isa lang kayo, ay isa lang ang amount na i-declare ninyo. Isa pang importante itong number 9. Itong electronics or mobile phones in excess of quantities for personal use. Halimbawa, kung mag-isa lang kayo pero mga 10 phones ang dala nyo. So, maka-question po ito dahil makikita sa scanner ang mga dala nyong electronic. So, nabanggit ko rin na meron akong i-declare pero mga personal na pasalubong po ito at hindi po ito for sale. So, dineclare ko lang dito sa other goods not mentioned above yung mga items gaya ng mga groceries na binili ko dito sa US. Hindi naman po maraming items ang dinala ko dahil nag-box na ako ahead of time. So, ito lamang ay para lang mapuno or magamit ko lang ang aking checked baggage. So, sayang naman, 'di ba? So, kung magdadala ka rin lang ng bagahe ay punuin mo na ng pasalubong. Pero ang dinala ko lang dito karamihan ay mga food items at saka yung ilang mga body mist. At ito na, sa Customs Declaration, kailangan ng selfie, kailangan din ng signature. At ito na po ang actual na QR code after ng aking registration. Ang i-advise ko kung maggagawa kayo ng account, pwede kayong gumawa ng account ahead of time, not necessarily within 72 hours. Pero kung kayo ay babiyahe na, i-advise ko na mag-register kayo ng 2 days before ng inyong flight. Kung ang flight niyo ay Friday, mag-register na kayo ng Wednesday para mag-show po ang date of arrival kung meron kayong connecting flight. So, nangyari po sa akin ito dahil meron akong connecting flight. So, I'm flying from Las Vegas to South Korea to Incheon Airport, and then from Incheon, I'm going to Manila. So, ang flight number na ilalagay ninyo kung meron kayong connecting flight ay yung last flight papunta ng Manila or yung flight papunta ng any entry point sa Pilipinas. So for example, ako ay from Las Vegas, babiyahe ako ng Manila, Las Vegas to Korea, Korea to Manila. So yung ilalagay kong flight number is from Korea to Manila kasi yun ang mag-show na flight number doon sa date of arrival. Kung maaga kayong magpaparehistro sa e-travel, tandaan ninyo na hindi mag-show ang date of arrival unless 2 days po ang pagpaparehistro. Kung ang date of departure nyo, for example, ay Thursday, maganda po ay 2 days ahead kayo magpa-register sa e-travel dahil kung meron kayong connecting flight, lalabas po ang connecting flight information doon sa e-travel sa date of arrival sa Philippines. Kung kayo ay babiyahe bilang isang pamilya, pwede pong isang registration na lang po doon sa account owner. Pwede kayong mag-add ng family member at pwede nyong i-enter ang information ng family member. Kung kayo ay mag-asawa na babiyahe, pwede kayong gumawa ng separate e-travel registration at pwede ring mag-add ng family member sa isang account owner lang. Sa mga nagtatanong, hindi na kailangan ng COVID vaccination dahil tinanggal na ang requirement na ito. Merong portion na health declaration sa e-travel. So, hindi na kailangan na ilagay ang COVID vaccination status dahil tinanggal na po ang rule na ito. Ibig sabihin, ilagay nyo lang po kung kayo ay nagkasakit 30 days prior to the flight or within 30 days. So, meron pang option at dapat ay tanggalin na ng Pilipinas ang health declaration doon sa e-travel
portion dahil wala na pong COVID vaccination na requirement sa mga magta-travel. Bago kayo magparehistro sa e-travel or bago kayo mag-sign up, i-prepare nyo na po ang picture kung kayo ay gagamit ng computer dahil kailangan nyo pong mag-upload ng picture or selfie. Kung kayo ay gagamit ng phone sa pagre-register sa e-travel, kailangan po ay mag-take kayo ng selfie or mag-upload ng inyong picture. Marami ang nahihirapan kung kayo ay gagamit ng phone sa pagpaparegister sa e-travel dahil marami pong anggulo ng pagte-take ng selfie ang hindi po ma-process ang picture. So, ibig sabihin, paulit-ulit po kayong magte-take ng selfie at hindi po ito ma-upload. Ang advice ko sa inyo ay gumamit ng computer at mag-save na kayo ng pictures sa inyong computer para ma-upload nyo po ito sa e-travel. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron kayong katanungan or komento, i-post lang po sa comment section below. Thank you guys for watching. I hope everyone is staying safe and have a great day.